So, nung nakaraang linggo nga mga beshi, dumating nga inflatable pool na in-order ng kapatid ko para sa aking mga anak. Nagpapasalamat nga ako dahil meron nga tayong ganitong kapatid. Yung tipong kahit may mga sarili-sarili na nga tayong pamilya ay hindi pa rin tayo nakakalimutang tulungan at basiyahin. Kaya maraming salamat sa ating mga kapatid na hindi nakakalimot at hindi nagsasawang tulungan tayo kahit may mga kanya-kanyang pamilya na tayo. Malaking tulong man nga o maliit na bagay ay dapat pa rin nating ipagpasalamat. Anyway, bumili nga pala ako ng maliit na electric air pump. Naalala ko nga dati nung pinahangin na namin ni Kuya Kal yung inflatable pool niya. Medyo may kalakihan nga rin yung inflatable pool na yon. Asya rin siguro yung mga 8 katao doon. Inilagay nga namin sa bubong ng kolong-kolong mga beshi at dinala nga namin doon sa may pagawaan ng motor. Medyo hassle lang talaga kapag may inflatable pool ka pero wala ka namang air pump. Anyway, habang ini-inflate ko nga ito mga beshi, medyo may katangahan nga ang beshi nyo. Hirap na hirap nga akong takpan yung pinaka-nozzle niya. Kailangan pala dapat ipupush nyo at hanggang sa lumubog nga yung pinaka-pito niya. Nalaman ko nga lang pala na dapat ganun pala nung ginawa na nga ni Papa kinabukasan pa. So ayun nga, pagkatapos ko nga hanginan mga beshi, kita nyo naman yun no. Ayun no, nakalabas. Dapat pala nakalubog yun mga beshi at nakapasok nga sa pinaka-inflatable pool. Minsan talaga sa buhay natin mga beshi, kahit anong ganda at talino mo, meron ka talagang lutang at syunga-syunga moment. Hindi ko naman sinabing maganda at matalino ko mga beshi, pero parang ganun na nga. Huwag ka na nga umangal at huwag ka nang kumontra mga beshi. Sino pa ba mag-aangat ng bangko dito kundi tayo-tayo lang din? So, ayun nga kinabukasan mga beshi, pagkatapos natin mag-swimming pool is kailangan na natin dispose yung tubig. So, sayang naman nga ako, itatapon ko nga lang mga beshi at ayun nga pinagdidilig ko na lang sa halaman. Hindi na nga nila pwede ulit pag-swimingan dahil nga medyo maitim na at madumi na. Baka mga tinga lang sila. Nung nakaraan nga ay nag-swimming sila Kuya Kal gamit niya ang badya nung wala pa yung inflatable pool. Diyan nga sila sa ilalim ng puno na yan pumuesto. Hanggang ngayon nga hindi ko sure kung ano naging dahilan na pangangati ng likod ng baby Kenzo. Pagkatapos nga kasi nila mag-swimming nung araw na yun mga beshi at nung kinahapunan din ang baby Kenzo ay sobrang daming pula sa likod. Sabi nila nga itigda sa hangin nga lang daw or baka nga na-allergy lang si baby Kenzo ko. Dahil nga dun kami pumwesto sa may ilalim ng puno kaya nga naging maputi. Tapos nung kinagabihan niya ay naging irritable siya at iyak ng iyak at hindi siya makatulog. Yung tipong gustong-gusto na nga niya matulog pero yung katingan niya ay nagkakati pa rin. O balik nga tayo dito sa pagdidilig ko sa napakaraming halaman namin dito sa aming bakuran. Hindi nga ako mahalaman na tao mahilig sa mga halaman. Pero kapag hindi kasi nadidiligan medyo natutuyot siya at parang namamatay. Kaya parang patay din tignan yung haligi ng bakuran namin. Kaya eto ko ngayon, dinidiligan sila at sobrang init nga ng panahon ngayon. Naiisip ko na nga yung pagtanda ko na simpleng namumuhay lang sa probinsya. Yung tamang dilig ka lang at magtatanim ka ng mga gulay at halaman. Tapos yung tipong chillax ka lang pero may pumapasok na 100,000 kada araw sa iyong bangko. Napakasarap nga talaga mangarap mga beshi, walang limitasyon. Pero wala naman talaga imposible sa pangarap mo kung sasamahan mo ng sipag, tiyaga at diskarte. Tapos samahan mo na rin ng pagdarasal. Maging consistent ka lang tayo para sa mga pangarap natin mga beshi at saan pa nga pupunta yun kundi makakamtan din natin balang araw. Pero pagpasensyahan nyo na nga mga beshi kung hindi na ako madalas makapag-upload ng mga mini vlogs. Pero itong pagbablogin ko nga mga beshi ay tuloy-tuloy lang. Kaya maraming salamat nga kung may sumusuporta pa rin sa akin dyan. Anyway, pagkatapos ko nga magdilig ng halaman mga beshi ay pinagdidiligan ko na nga rin itong lupa at nagwalis na rin ako. At kung nakikita nyo naman ang baby Kenzo, ayun, umaakyat nga sa gate. Napakalikod na nga ng baby Kenzo mga beshi at minsan mas malikot pa nga siya kay Kuya Kyle. At ayan mga beshi, tapos na nga ang beshi nyo maglinis at magwalis dito sa aming bakuran. Napakalaking tulong nga ng halaman at mga puno lalo na ngayong panahon ng tag-init. So pagkatapos namin magbekos-bekos ng aking mga anak dun sa labas ay pumasok na rin kami sa loob at nag-almusal na nga kami. Bumili na nga lang ako ng sopas at sampelot mga beshi para nga hindi na ako magluluto ng aming aalmusalin. Si Kuya Kyle nga ay mahilig sa sampelot or bilo-bilo ang tawag dyan. Sa inyo beshi, anong tawag doon? Samantalang ang baby Kenzo naman ay sopas lang ay sapat na. Si Kuya Kyle nga may kinakain pa at mamaya pa niya kakainin yung sampelot niya. Yung mga box na nagkalat dyan sa likod namin ni Kuya Kyle ay inayos ko nga ng kinagabihan dahil nga ibebenta ko na. Yung mga laman nga nun mga beshi ay yung mga pinag-ukay-ukayan kong mga damit. So ayun nga mga beshi, dito ko na nga lang po tinatapos itong vlog ko na to at abangan niyo pa po ang aking mga susunod pang vlogs. Please paki-follow niyo naman po itong account ko mga beshi at paki-like, comment and share niyo na rin po itong videos ko. Maraming salamat po sa panonood at pag-suporta. God bless us all. Mwah, mwah.